Ito, bago naging masaya ang buhay pamilya niyong dalawa, yung dalawa ang tatanungin ko ha. Dumaan ba kayo sa mga bigong pag-ibig? Oo, normal naman. Normal naman yun. Pero, ewan ko, sa akin, pogi eh. No? Hindi naman ako apektado eh. I mean, kung ayaw mo, di wag. Ganun ako. Hindi ako pogi Pero, kung ayaw mo, di wag. Okay lang. Kaya nga siguro yung wife ko ngayon is kami. Kasi lagi kong, sabi nga ni Ren, si suporta, laging yan ang kontra sa buhay ko. Okay yung relasyon, pero pagdating sa mga gusto, doon kami nagtatalo. Ay, parang naghanap ng partner na football player pero basketball player. Paano kayo mag-ganun? Alright, ikaw. Yung Dumaan dumaan ka sa bigong sa pag-ibig. mga bigong pag-ibig before you Ay, met. oo. Anak. Oo. Talaga? Hindi. Pero paano mo? Kasi yun, di ba? Humingi ba ng tawad sa'yo yung taong yun na pinaako sa'yo ang isang obligasyon na hindi rin para sa'yo? Kumbaga, pinatawad mo na lang siya ng kusa, no? O ito, sa'yo, dahil sumasaya ang puso mo ngayon, no? Sa inyong tatlo, ikaw yung nasa cloud 9, sabi nga nila, no? Minsan ba, bago siya dumating, napagod ka na sa sarili mo na darating siya sa buhay mo? Tanong, yung napagod Oo. kasi dumating siya? Hindi, bago siya dumating sa buhay mo ngayon, naramdaman mo ba na pagod ka na sa pag-iantay ng taong mamahalin mo? Yeah, dumating ako sa point na yun, talagang meron akong time na parang naubos ka na lang. Hindi dahil sa hindi naman dahil na parang naubos ka na lang kasi. Pero it's more of like, nagbigay ka talaga. Kasi, ako kasi, alam nila to, lalo na to, alam niya kung paano ako mahal ng tao talaga. Parang ang tawag doon, yung all away, give all away talaga. Pag sinabi ko talagang sasakripisyo ako. And there are times na parang pag nagkakaroon ng problems nangyayari ang tendency, parang unconsciously yung sarili ko sumasabog na pala, and then ang nangyayari pagka dumating yung breakup, parang isipin na misunderstood na yun. Parang ang dali lang sa'yo hindi naman sa ganun, pero parang bago dumating yung breakup na yun, unconsciously na pala na nag-move on na ako kasi parang it's more of like pagod na ako. Dumating ako sa point na yun until very recent. Akala ko rin nun na parang nag-decide pa nga ako sabi ko wala na lang unconsciously unexpected dumating si Fireflies. So I'm just very happy. Ito yung first time na parang hindi ko hinihiling na parang hindi ko pina-priority na kailangan magkita. More of like more than just yung love na naramdaman ko sa kanya. More of like i-require mo yung sarili mo na kailangan lagi nandiyan yung presensya ng physical. Kasi yung connection and bond na nabuo namin really different. Ang mahalaga, no, masaya ka, no? Kumbaga, sabi nga na dumarating sa tamang panahon kung saan handa na ang puso mo, nabuksan muling magmahal. Ito, pag-uusapan natin ang ikalawa yung album, kung bakit tayo ay narito, no, sa Kwentong Pilipino upang buksan ang inyong mga sarili na maghandog ng pinakabagong kanta para sa publiko. Kwentuhan nyo ako kung paano nabuo muli ang ikalawang album na to and ano ang mga kwento ng mga kantang ilalabas niyo. Actually, hindi pa talaga namin napagkakwentuhan. Talagang wala pa. Kasi pagka nagkaroon kami ng idea, nag-come up ng kanta, pasok. Ito, yun nga yung sasabi namin kanina na we have
lot of stuff talaga na kanta. Sobrang dami namin kanta. So parang ginagawa namin kung ano yung babagay. Doon kami kung ano yung babagay sa album, kung ano yung babagay. So yun, hanggang ngayon, nag-uusapan namin. Kaya we're here in the studio talaga kasi nga finalize namin yung track. Pero masasabi namin, maganda to. Oo, siguro setting expectation, malayo kami sa malayo, malapit kami sa malapit. Kayo na bahala doon. Yun na yun. Pag basta pakinggan nyo guys, hindi naman kayo magsisisi siguro. Okay. Kailan to mapapakinggan ng publiko sa iba't ibang platform? We are trying to, as much as possible, siguro mga March or April. Yeah, let's say, sige, first week ng April, guys. Or March katapusan. Kasama na yung proseso ng distribution. Oo. We are still, kasi anong date na ngayon? So, March na. So, kaya siguro, mga March. Okay. O yan mga kapilipino, abangan po natin ang muling pagbabalik ng The Herseys sa bago nilang mga kanta. Okay guys, ito. Ano ang naging motivation nyo ngayon na ganadong-ganado kayo na muli na iparinig ang inyong mga kanta? Siguro na-miss namin yung isa't isa. Yung routine na ginagawa. Parang sa amin, mas maraming magagandang nagagawa. Parang mas magandang experience sa buhay, magandang thoughts na pwede pa. Pero at the end of the day, nakagawa ka ng sarili. Maganda. Parang yun ang nakakamiss. And yun yung sa amin. Kanta siya, may kanta ako, may gano'n siya. Baga, naglalaro kami. It's a parang friendly competition sa amin tatlo na, may gawang kanta to, yung gagawa rin ako. Okay, gano'n. Pagka hindi kami nauubusan. Masaya kami. Tapos pag pinarinig mo yung kanta, hihikaban ng banda mo, parang ang bastos na. Just kidding. Masaya. Yun yung parang sa amin. Yun yung sagot. Okay. Ano ang nakikita nyo sa kinabukasan ng The Hersey? Nagkakaroon kami ng maraming kotse, maraming bahay. Tapos, commercial. Gano'n. Yeah. We're looking for, siyempre, kung mangangarap ka na rin naman, di ba? Parang darating yung time na parang gagawa ng movie yung kanta, yung banda namin, yung history. Isa sa mga ever since pangarap ko yun. Namin, siguro pangarap naman ng iba yun. Parang yung kanta mo is someday magiging part of the score of the movie, of the film. Or may kukuning isang kanta mo na yun yung gagawing movie mismo. Or yung mismong story ng banda, i-re-enact na how did the Hearsay started, paano yung mga paano yung journey na before yung nakuha yung ganitong Yun. Okay, ito. Kapag magbabalik kayo sa inyong kabataan, bata pa lang kayo, pangarap nyo na ba maging isang mangawi? Kasi bago pa ako binilan ng magulang ko ng instrumento ng gitara, nakikinig na ako, tapos nakikinig na ako ng music, nakikinig na ako ng mga CDs ng AirPod ko, mga new wave na yan. Tapos dumarating talaga dun sa point na while I'm listening dun sa mga lumang MP3 dati, yung hugis USB. Ano siya, habang pinapanya ko sa akin, nakuha ko yung walistang mo, tapos ako yung vocalista, kanta ko. Or, gusto pa namin, halos madurog na kasi kukuha ko ng chop. Tapos nangyari ako yung nag-drums. Until nung pinalang ako ng ginit ng gitara. So, mas lalong nagkaroon ng ng strong foundation yung dream ko na gusto ko talagang, ito yung gusto ko. Gusto ko talagang magbanda. Wanna share my crafts, art, wanna share my originals. And nang walang hesitation. Kasi yun din yung isang natutunan ko dati sobrang hesitate ko sa mga kanta ko until I realized na you don't need to be shy sa kung ano yung crafts mo kasi ikaw yan that's your trademark. Hindi mo pwedeng ipilit na parang yung manonood sa'yo pag nag-perform ka, hindi lang naman yun yung tao. Sobrang daming pwede. And totoo yung sabi nila, sobrang swerte na panood
dali na talaga mag-distribute. Mas challenging lang talaga ngayon kumpara mo dati. Dati ang challenge naman is yung double effort na ibibigay mo para mag-distribute yung kanta. Pero sobrang kaputukan ng banda dati. Talagang kaliwat kanan naghahanap ng artist. Parang kahit bago ka pwede papatulang ka nila kasi they are all ears. Tapos nandun yung generation na pasok yung trademark mo. Para mo but, hindi ka. Ikaw. Ako. Sa akin ako, nung bata pa lang ako, yun na rin ang pangarap ko yun yung parang hidden na sabi ko sa sarili. Gusto mo yung ganun. Ito, mga idolo mo, ganun. And sakto, nung high school, sinabi ko nga, matagal na kayo magkakilala. Sabi ko, naghahanap ako ng parang tropang ganyan. Kung ano yung sinabi niya, ganun din ako So, nagkakilala kami noon, siguro first year high school. Papasok ng second year. Sa second year high school. So, yun, nagsimula. Kaya tapos, nawala, nagkaroon ng kanya-kanya. Nakilala ko si Rhymes parang second champion ng life ko. Si Rhymes naman parang laging kasama ko lalo sa kanta, active, okay. Parang perfect kami. For me, perfect. Yung grupo namin yun. Wala, balance kami. Alright. Bata ka pa lang ba? Alam mo ng mga abo. At okay. Nainganyo kang hubugin yung talento mo. Doon lang ako gitara. Sa buong mundo palaban pero may puso kayang maging Ito na nagsimula. Sa yun nga yun na nagsimula bago mag-pandemic pa lang. Alam mo ba yung May tugtugan kasi. So, hindi pa kami magkakilala pero nagkasama kami sa stage. unaware siya. Tinatanong ko sa kanya, ano mo itong kantang to? Wala alam niya. Alam na alam niya. Ako Kasi pala iba hindi yung ko alam. level niya. Parehas kami. So yun, parang kaya nga nabuo yung band. Imagine, nagsama-sama kami na may isang tugtugan na piyesta tayong bago pandemic. Wala kami ensayo, hindi kami magkakilala pero nai-raps namin sa stage. Okay. O bago ko tapusin ang ating panayam sa mga ilang katanungan, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na i-promote ang inyong banda and ang mga individual social media account nyo. So, mauna na si Mike. Yeah, please like and share our page, facebook.com/The Hearsays, and also sa Spotify, you can listen to our songs, just search The Hearsays, and then nandun yung 5 na singles na namin na kasama sa album na we are planning to launch this year. Tatapusin ko ang aking panayam. Lalabas ako sa inyong pagiging miyembro sa bandang The Hearsay. Ito, mga personal at tahasang tanong bilang pagsasara ko dito sa episode natin. Lahat ba kayo nagmahal ng dalawa ng magkasabay? Hindi. Lahat ba kayo ay nasubukan ng isang gabi? No. Minsan ba sa buhay nyo, sumilip kayo sa bahaghari? What's a bagari? Yung rainbows and rainbow literal. Kayo, ano? Sumilip sa bahaghari. Depende sa interpretation yan. If the literal rainbow, of course, nakakita tayo. But kung yun yung bagay na yun, it's just by an accident kasi meron akong work dati na nagpa-meeting doon yung boss namin sa ganung lugar. And wala kaming choice kundi doon pumunta. So, I consider It's a na yes. nakakita ako. Okay. Yes, maselang bagari.
Sa akin din, yun lang din. Masaya lang baga. Bakit pag naitatanong ko ang bagari, no? Wala sa mga, especially sa mga lalaki, no? Iba yung pumapasok sa kaya, pakiklaro, kinaklaro Yeah. kung anong interpretasyon mo, kung ano yung pagkakaunawa mo, di ba? Eh, kung ano naman pagkakaunawa mo. Or let's say, mas pansinin kasi yung pag sinabing baghari, mas pansinin sa realidad yung baghari Ay, na lugar. Kumpara Kasi- mo sa baghari Yes, na kasi ngayon ka aktibo sila, no, sa lipunan, especially yung mga kapatid ko, no, sa LGBT, sa mga na rainbows. parang nagiging subjective yung salitang baghari kasi ano ba yung tinutukoy mo? Ito ba o ito? Ganun eh. Di ba? Okay. O lahat kayo parako. Lahat kayo tinuturing na tinitingnan sa lipunan na mga matatag, no? Kumbaga haligin ng bawat tahanan. Kayo ba minsan sa buhay niyo dumarating na nangihina rin kayo? Yeah, all the time. Kabawasan ba sa pagkalalaki kapag humihingi ng tawad? Dati, iba yung mindset ko dati, oo. Pero, Hindi ako, maiyakin pa nga ako eh. Oo, iyakin ako eh. Iyakin. in silence ako dati, umiiyak kasi. Okay, ito, huling tanong at tahasang tanong. Sa panahon ngayon, nahihirapan na ba kayo, sa personal yung opinion, nahihirapan ba kayong tingnan kapag ang kausap niya ay tunay na lalaki? Hindi. Okay, maraming salamat, Mike, Rocky, and Rhyme sa panayam na ito, and maraming salamat sa pagtitiwala ng The Hersey po, yung banda nila na tayo ay maging bahagi ng kanilang pagbabalik sa industriya ng musika na maglulunsad po sila ngayong darating na Marso ng mga panibagong kanta po. Sana po supportahan po natin sila. Again, may mga ihahabol kayong promote para bago tayo isara ang Kwentong Pilipino. Babalik kami sa Kwentong Pilipino pagka na-release na namin. Yun lang. And abangan nyo yung bago naming kanta. It will be in time for Fireflies. So, yun yung bagong pinaka next iba na pa. magiging release namin. Yes. At iba pa. And also our tentative plan niya, please. Samahan nyo kami sa magiging journey. Goal namin this year. So, hopefully, maging successful yung pag-release. Second half. Yes. And many more. And Right. Pakinggan nyo lahat. Pakinggan nyo lahat. Pakinggan nyo lahat. And thank you, Amadeus Music. Thank you, Sir Tommy. Thank you rin sa kwento. Oo, babalik kami, ha. Learn more. Malaking bagay sa akin. Okay. Mga Kapilipino, naniniwala po ako na sa bawat pagbabalik ay naghahandog po ng mas magandang musika sa atin. The Hersey po, abangan po natin ang kanilang musika na ihahandog po sa atin. At supportan po natin yung mga available songs nila sa Spotify. Muli po hanggang dito na lamang po ang aking panayam. Ako po si Blue Roy at ito po ang Kwentong Pilipino.